Hello po sa ating lahat. Muli nandito si Sir Jemeng para makapagbigay ng komentaryo sa mga napapanahong issue at balita sa ating lipunan. A few days ago, na-trigger lang tayo dito sa sinabi ni ex-President Duterte ukol dito sa people power. Ayon sa kanya, pag halimbawa, ang kanyang anak na si Inday Sara ay ma-impeach o kaya magkaroon ng impeachment sa Kongreso para siya ay maalis sa pwesto at saka halimbawa ang mga ICC ang ICC ay payagan ng gobyerno na magpadala ng mga investigador para maimbestiga yung Duterte drug war. Then, sabi niya, dapat matakot ang government dahil baka magkaroon ng people power. Sinabi niya na, halimbawa, mangyari yan, sigurado siya na ang mga militar at mga kapulisan ay tutulong sa kanya o tutulungan siya para kung ano man siguro ang gusto niyang mangyari, then susundan ng mga militar at kapulisan yan. Okay? So, yan. Hopefully, hindi ako nagkamali. But then, yun ang pagkaintindi ko doon, ano? Parang tinatakot ang present administration na dapat mag-ingat sa mga policy nito, ano, with regard sa ICC at saka with regard sa yung pagtrato nila sa kanyang anak. Okay. Ngunit sa totoo lang, hindi ako naniwala dyan. Okay. Kasi i-analyze natin yung ugat ng People Power 1986. Yan yung EDSA Revolution na tinatawag nila, no? Bloodless Revolution. Dahil sa Bloodless Revolution na yan, in fact, ang Pilipinas ay naging kilala dahil sa buong mundo dahil sa pagbabago, ano, na walang dahas na nangyari. Okay. Yung i-share ko yung aking pananaw ukol dyan. Kasi noong 1986 ay na tayo, nasa college tayo. Pagkatapos way back, talagang nagbabasa na rin tayo ng mga dyaryo, nakikinig sa mga balita sa TV, o yung balita sa radio, nagbabasa tayo ng newspaper and so on, ano? Okay, so ganun yan, ano? Ngayon, sa aking pananaw, kung yan lang ang dahilan na kikilos ang militar para patalsikin ang parang mawala ang Marcos administration, sa palagay ko, hindi mangyayari yan. Okay, so yun nga. Bago nagkaroon ng EDSA Revolution, marami nang galit noon sa kay President Marcos at ang kanyang government. Nagsimula yung kanyan, yung opposition sa kanya, yung nagdeklara siya ng martial law. Kasi sa tingin ng marami, lalo na yung mga intellectuals, hindi naman yan to save the republic from the communists, ano? But rather, parang to perpetuate himself in power para manatili siya sa pwesto. Kaya diniklaran niya yung martial law. Yun ang tingin ng maraming Pilipino. Okay. Kaya dyan, maraming secretly na galit sa government ni Marcos. In fact, dumami yung mga NPA. Okay? Dahil sa declaration of martial law, dumami ang NPA. Okay?
Pagkatapos, ah, marami din galit ng mga oligarko, yung mga mayayaman. Kasi kinakalaban niya yung mga ibang oligarko. At the same time, nag-create naman siya ng sinusuportaan yung iba naman na oligarko o mayayamang mga Pilipino. Kaya dahan-dahan yan, maraming no, yung discontentment against martial law at saka Marcos administration, dahan-dahan na nagkanyan. Pagkatapos noong namatay si Ninoy, yun pa ang isang cause na nagalit ang mga iba, ang maraming Pilipino. Okay? Kasi parang it's clear na ang responsible dyan, bagamat hindi napatunayan, ay ang government. So ito ay pakana ng government para walang mag-lead sa mga opposition. Walang lalaban sa government. Okay, so yan. Pagkatapos, yung resulta ng presidential election. Okay, kasi sabi ng COMELEC, ang nanalo ay si Marcos. Ngunit, sinasabi naman ng NAMPRED ay ang nanalo ay si Core. So, hindi mag-jive yung result ng dalawa. At saka at that time, talagang kapanipaniwala yung ng NAMPREL. Kasi noon nanonood tayo sa TV, pagkatapos nakikita natin talaga yung procedure. So, although talaga hindi rin natin talaga alam kung ano ang nangyari, kung sino talaga ang nanalo, that's the reality. Pero sa palagay ko, hindi naman masasabi talaga ni Marcos na siya ang nanalo. Okay? Dahil sa mga kwento ng dayaan, at saka imagine, the whole machinery of the government ay kay President Marcos. Okay? Kaya yan, dahan-dahan, pagkatapos, yon ang pinaka mitsa ay yung itong si Enrile at saka Fidel Ramos ay nag-kodita sila. Okay? Kaya yon, sa palagay ko, kung wala yung di kumilo sina Enrile at saka Ramos, walang magagawa ang mga opposition. Kasi ang kwan lang naman nila ay yung tao. Okay? Yung puro ano yan, yung puro rally, puro yung civil disobedience and so on. But then, ang talagang pinakaugat niyan ay yung itong si Enrile at saka Ramos na sinabi nila na hindi na sila susuporta sa government. Okay. Kasi itong pa naman, talagang itong dalawang ito, tuso rin. Actually, gusto nila ang sila ang mag-take over ng government. Ngunit, nang nabuking sila, then humingi sila ng tulong sa mga opposition. Kaya itong si Cardinal Sin ay tinawag ang mga nag-send siya ng message na suportahan ang Camp Crame at saka yung Camp Aguinaldo. So, hindi makapasok yung pirsa ni Marcos na yung loyal kay Marcos na pinamumuna ni General Fabian Ber. Okay, so ganon yan, Kaya yan, siguro sabi nung dalawa, pabayaan na lang natin si Cory dahil talagang yun ang gusto ng mga tao. Kaya nga yan, people power. Nagsama-sama yung lahat, mayayaman, may hirap, may madre, mga sundalo, mga professionals at saka iba pa. So, dahan-dahan, it's a historical
move. Hanggang yan nga, ang naging ultimate result, yung people power na nagpatalsik sa mga Marcos, sa mga Marcoses. Ngayon, itong si going back, itong sanabi ni Duterte na alimbawa magkaroon ng impeachment at saka ay that's not enough reason. Okay? Kasi siyempre itong mga sundalo naman hindi naman sila basta-basta susunod sa ano ba yung unrightful command o parang illegal na command from somebody na wala naman sa kapangyarihan. Okay? So, yan. Kaya, anyway, sa palagay ko, ang naniniwala lang dyan ay si Roque, si Panilo, si Kibuloy, si Ramon, si Padilla, yung mga senador na maka-China at maka-Duterte. Sila na lang naman. Okay? For me, alimbawa magkaroon ng people power tungkol dyan ay talagang kukontrahin natin. Kasi hindi naman talaga dapat. Okay. Tayo, hindi natin ibinoto yan si BBM dahil talagang sa tingin ko talagang magnanakaw yung ama. Ngunit at this point in time na mali naman yung ginagawa ng mga Duterte, so suportahin natin bilang isang Pilipino na nagmamahal sa bayan. So muli, sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Suporta naman sana ninyo ang munting YouTube channel natin. So mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang tayong mga Pilipino.